Kumusta? Welcome sa Revealing Revelation, ang channel Propesiyang Biblia, sumasagot Misteryo Propesiya. Ako si Alan Dubre at may natutunan ka turo, mag-like, share, mag-subscribe. At huwag kalimutan, bawat isa sa aming mga turo ay isinalin gamit ang boses sa 10 karagdagang wika na makikita mo sa description box sa ilalim ng bawat video. Ngayon, sana handa ka nang pumasok sa isang dakilang propesya na pinaghalo-halo ng marami sa mga nakalipas na dekada, sa mga nakalipas na siglo. At ang dahilan kung bakit nila ito pinaghalo, gaya ng naunawaan mo na, ay dahil tinitingnan ng lahat ang propesya sa pamamagitan ng 7 taong pananaw sa Ebanghelyo ni Mateo. Kapag napagtanto mo na ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon ang haba, kundi sa makahulang larawang ito na ibinigay sa atin ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 12, ay nagsasabi sa atin na ito ay isang panahon na 14 na taon pataas. Na ang bahaging ito sa itaas ay isang 50 araw na yugto ng panahon at ito ay konektado sa diskurso ni Lucas. Na ang 14 na taon na natitira ay 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trumpeta. Ito ang 7 taon sa diskurso ni Marcos, and ito rin ang 7 taon sa diskurso ni Mateo. Kita mo, ang katapusan ng mga araw ay 14 na taon at ang panahong tinatawag na higit sa 50 araw. Inihahayag nito na si Lucas ay bago ang trib, ang Marcos group ay ang kalagitnaan ng trib, ang Great Multitude Rapture, at ang Mateo ay ang pagkatapos ng trib. Pagbabalik ng Panginoon, mga paa pababa sa bundok ng mga olibo, dahil hindi natin ito napansin sa paglipas ng mga siglo, dahil hindi pa ito ang panahon para maunawaan, pinaghalo na ng lahat ang pag-unawa ng Ezekiel Kabanata 39. Sa Ezekiel Kabanata 39, gustong-gustong pag-usapan ng mga guro ng propesiya ang digmaan sa Ezekiel 39. Kailan magaganap ang digmaang ito? Sa panahon ng kapighatian? Ngayon, sinabihan na tayo ng karamihan na dapat sa simula pa lang. Alam mo, at ang dahilan kung bakit sinasabi nila sa atin na dapat nasa simula pa lang ay dahil nabasa natin iyon. Pagkatapos ng labanang ito ni Gog at Magog, susunugin nila ang mga sandata sa susunod na 7 taon. Aba, sandali lang. Kung sa simula pa lang yan, wala nang mga armas, wala bang magiging armas? Walang magaganap na digmaan sa loob ng 7 taon ng kanilang 7 taong pag-iisip ng kapighatian? Kaya imposibleng mangyari ang digmaan sa Ezekiel 39 sa simula pa lamang. Sasabihin ng iba na ang digmaan sa Ezekiel 39 ang mangyayari sa huli. Katapusan ng 7 taong kapighatian, malinaw na mas makatuwiran iyon dahil hindi sa simula. Dahil kung gayon, paano magkakaroon ng digmaan at bagay sa panahon ng kapighatian? Kung sinusunog nila ang armas at walang armas para sa digmaan, wala itong saysay. Kaya karamihan ay kukuha ng tanawin. Dapat kong sabihin na mas madaling hawakan ng post-trib view. Dahil sa pagtatapos ng pagkatalo sa digmaang Magog, kapag nagpadala siya ng apoy sa Magog, at pagkatapos ay sinusunog nila ang mga armas sa loob ng 7 taon, sasabihin nila sa iyo na ang pagsunog ng mga armas sa loob ng 7 taon ay mangyayari. Sa unang 7 taon ng paghahari ng milenyo, aba, may katuturan ba yon? Kung si Kristo ay babalik pababa sa bundok ng mga olibo, tatalunin ang lahat ng mga kaaway, igagapos si Satanas sa loob ng 1,000 taon, at magkakaroon ka ng 1,000 taon ng kapayapaan sa lupa. Bakit ka magsusunog ng mga sandata bilang panggatong? Sa sumunod na 7 taon, sa gitna ng kapayapaan at kasaganaan ng lahat ng bagay, ni Kristo na namumuno at naghahari sa panahon ng milenyo, paghahari ng milenyo, wala rin naman itong sense. Mas katanggap-tanggap na ito kaysa sasabihin, nasa simula pa lang, pero wala pa rin itong saysay. Na dahil nandito ang Panginoon, sinasabihan niya sila na magsunog ng mga sandata pagkatapos ng kapighatian bilang panggatong. Medyo kakaiba, kita mo? Aba, kapag napagtanto mo na ang mga sagot ay minsan lang nabubunyag, mauunawaan mo na ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 na taon, kundi 14 na taon. At yung maliit na bahagi sa itaas, kapag naunawaan mo na hindi lang tungkol sa Ebanghelyo ni Mateo ang mahalaga,
kundi may bahagi si Marcos at si Lucas. Na sa huli, magtatagumpay din. Lucas, saka Marcos, saka Mateo, bago ang trib, kalagitnaan ng trib, pagkatapos ng trib, lahat ay totoo. Magsisimulang mabuksan ang lahat para sa iyo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Paano? Managaganap ba ang labanang ito? Mababasa natin dito sa Ezekiel 39. Ngayon, tandaan, laging tumingin sa kanan kung hindi ko babanggitin kung anong kabanata ako naroroon. Sasabihin nito sa iyo. Kaya magpropesya ka laban kay Gog, ang punong prinsipe ng Mesak at Tubal. Tatalikod ako at iiwan ang ika-6 na bahagi. Kaya una sa lahat, ibinabalik niya sila. Kaya nagkaroon na ng digmaan. May mga labanan ng nagaganap na malamang hindi pwede sa umpisa pa lang. Diba? Na kailangan itong mas malayo pa ng kaunti. At sinasabi nito, ikaw ay mabubuwal sa bersikulo 4, ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel. Ikaw at ang lahat ng iyong mga hukbo at ang buong bayan na kasama mo ay ibibigay ko sa iyo. Sa mga ibong gutom, sa bawat uri, at sa mga hayop sa parang upang lamunin. At magpapadala ako ng apoy sa Magog. At saka ano ang sinasabi niya? Sa talata 9, at silang mga tumatahan sa mga lungsod ng Israel ay lalabas at magsisindi ng apoy at susunugin ang mga sandata, ang mga kalasag at mga panangga, ang mga busog at ang mga palaso at ang mga tungkod at ang mga sibat at susunugin nila ang mga iyon sa apoy sa loob ng 7 taon. Ngayon, alam mo kung ano ang interesante rito? Kailan kaya magaganap ang labanang ito? Paano natin malalaman kung kailan magaganap ang labanang ito? Bueno, ang sagot ay nasa 7 taon, maniwala ka man o hindi. Ang katotohanan na magsusunog sila ng mga sandata sa loob ng 7 taon ay nangangahulugan na ang labanang ito na kinakalaban sa kanila ng Panginoon ay magdadala ng apoy sa kanila. Alam natin na ito ay isang larawan ng pagdating ng Panginoon. Diskurso ni Mark. Sa diskurso ni Marcos, alam natin na ito ang pagdating ng anak ng tao sa kalagitnaan ng tribo, kung saan mababasa natin sa Marcos 13, talata 24. Ngunit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, versikulo 26, kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga alapaap. Ito ang pagdating ng Panginoon sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak dito mismo sa mababasa natin sa Apokalipsis Kabanata 6. Lahat ay natatakot, nagsasabing mga bato at mga bundok ang mahuhulog sa atin at sinasabi, at itago tayo mula sa mukha niya na nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kaniyang puot. At sino ang tatayo? Ito na yan. Tiempo? Ito ang katapusan ng ika-6 na taon ng mga tatak na babalik ang Panginoon kasama ang makalangit na bundok ng Sion. At ang mamaunang bagay na gagawin niya ay wasakin ang labanang ito ni Gog at Magog. Siya ang sumisira sa mga kalaban. Ang digmaan sa pahayag 17 ang nakikita natin laban sa halimaw at sa tensungay. Sa pahayag 17, ito ang unang digmaan na ibinahagi rin natin sa iba pang mga turo. Sa pahayag 17, versikulo 14, sinasabi, makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ito ang parehong labanan na nangangahulugang matatapos na ang labanang ito. Kaya darating siya bago matapos ang ika-6 na taon, at sa pagtatapos ng unang 6 na taon ng mga tatak, matatapos na ang labanan ng Gog na nagbubuhos ng apoy at kakailanganin na nilang sunugin ang mga sandata sa loob ng 7 taon. Gusto mo ipakita ko sa iyo? Narito ang isa sa aming mga chart. Ito ay isang chart na nagpapakita ng 7 taon ng mga tatak na sinusundan ng 7 taon ng mga trumpeta, ha? Ang 7 taon ng mga tatak na may kaugnayan sa bahagi ni Marcos, ang 7 taon ng mga trumpeta na may kaugnayan sa bahagi ni Mateo. Ngayon panoorin mo ito. Sa pagtatapos ng ika-6 na taon, ang labanan sa Gog ni Ezekiel 39, tapos na ang labanan. Ano ang mangyayari sa simula ng ika-7 taon ng mga tatak? Ang kailangan lang nating gawin ay pumunta sa Apokalipsis Kabanata 7 at tingnan kung paano nagsisimula ang Apokalipsis 7.
pagkatapos na ng labanan. Pagkatapos ito ng ika-6 na taon ng mga seal, nakikita natin ngayon ang 144,000 na tinatakan. Pagkatapos ay makikita natin ang pagdagit sa dakilang karamihan sa kalagitnaan ng tribo, sa kalagitnaan ng ika-7 taon ng mga tatak. At pagkatapos, kapag pumunta tayo sa Kabanata 8 ng Apokalipsis, makikita natin ang ika-7 tatak na siyang katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Kaya ano na ang nangyayari sa ika-7 taon na ito? Hindi ito mga digmaan. Hindi na ito ang labanan ng Gog at Magog o alinman sa mga bagay na iyon dahil naganap ito sa pagtatapos ng ika-6 na tatak. Sinira niya sila sa puntong iyon. Kaya ano ang ginagawa nila ngayon? Magsusunog sila ng mga armas sa loob ng 7 taon. Aba, tingnan mo ito. Ibig sabihin yan ay ang ika-7 taon ng mga tatak, ang unang taon ng mga trompeta, pangalawa, pangatlo, pang-apat, ika-5, ika-6 na taon ng mga trompeta at ang ika-7 taon ng mga tatak. Ilang taon ka na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang pagsunog ng mga sandata sa loob ng 7 taon ay magdadala sa iyo sa katapusan ng ika-13 taon ng kapighatian o masasabi mong ang katapusan ng ika-6 na taon ng mga trumpeta. Iyan ay isang kabuuan mula sa mga paa sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga seal. Iyan ay kabuuang 7 taon hanggang sa katapusan ng ika-13 taon, 13 taon ng kapighatian. Ngayon, bakit mahalagang maunawaan ito? Dahil sa Joel Kabanata 3, panoorin ito, napakaganda nito. Sa Joel Kabanata 3, makinig kayong mabuti. Nagpapatuloy ito sa pagsasabi sa atin ng paghuhukom ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay dumarating. Okay? At pakinggan ang sinasabi nito. Sa Joel Kabanata 3, talata 9, ipahayag ninyo ito sa mga hentil. Maghanda ng digmaan. Gumising kayo, mga makapangyarihang lalaki. Lumapit ang lahat ng mga lalaking mandirigma. Hayaan silang umakyat. Pakinggan mo ito. Gawin ninyong mga espada ang inyong mga sudsod. And yung mga tawit na panggapas ay gagawan ng sibat. Hayaang sabihin ng mahina, ako'y malakas. Nakikita mo ba ang nangyayari rito? Pagkatapos ng 7 taon, pagkatapos ng 7 taon ng pagsusunog ng mga sandata, mula sa huling taon ng mga tatak hanggang sa 6 na taon ng mga trumpeta, sinabihan na sila ngayon na gawing mga sibat ang kanilang mga sudsod at gawing mga sibat ang kanilang mga karit na panggapas at maghanda para sa digmaan. Napansin mo ba na eksaktong 7 taon na ang lumipas? Bakit? Dahil nang maputol ang Mesyas, babalik na siya ngayon upang simulan ang ika-14 na taon na kababa sa bundok ng mga olibo. At pagdating niya, tinitipon niya ang Israel, ang Jerusalem, at ang kaniyang bayan upang lumaban sa labanang iyon. Habang binabasa natin sa Zacarias Kabanata 14, nang siya'y bumalik, tingnan mo ito. Bumalik siya rito, ang mga paa ay pababa sa bundok ng mga olibo, at tinipon niya silang lahat upang lumaban sa kanilang mga kaaway sa Zacarias 14:14. Pero napansin mo ba ang iba pang sinabi ni Joel sa Kabanata 3 na nag-uugnay sa panahong ito sa katapusan? Sinasabi sa talata 13 ng Joel 3, gamitin ninyo ang karit sapagkat ang aanihin ay hinog na. Halika, bumaba kayo sapagkat puno na ang pisaan ng ubas at umaapaw ang mga lalagyan sapagkat malaki ang kanilang kasamaan. Alam mo ba kung tungkol saan ito? Ito ay sa pagbabalik ng Panginoon. Yung mga pada ay nakababa sa bundok ng mga olibo matapos maganap ang 7 taon ng pagsusunog ng mga sandata. Ngayon ay gagawin nilang sandata muli ang lahat para sa huling labanan ng Panginoon. Sa pagpiga ng pisaan ng ubas, sa pagyurak ng pisaan ng ubas, sa dakilang at ang matinding puot ng Diyos. Nakikita mo ba ang nangyayari? Ang katapusan ng mga araw ay ang pagbubunyag ng 14 na taon. Ang pangyayari sa Ezekiel 39 ay naganap sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak at susunugin nila ang mga sandata sa loob ng 7 taon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon at ibabalik nila ang mga ito ngayon bilang mga sandata
para sa huling labanan sa ika-14 na taon sa pagbabalik ng Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam muna.